Naranasan mo na ba ang pakiramdam na sunod-sunod ang problema? Yung parang wala ka nang matatakbuhan. Ganyan ang pinagdaanan ni Haring Hezekiah. Pero ang ganda ng aral ng buhay niya. Natutunan niya na ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi ang lakas, kundi ang panalangin. Nang siya'y maupo bilang hari ng Juda, magulo ang bayan at malayo ang puso ng mga tao sa Diyos. Kaya ang una niyang inayos ay hindi ang sarili niyang kapakanan, kundi ang ugnayan ng bayan sa Diyos. Dahil alam niya kapag ang puso ay bumalik sa Diyos, doon nagsisimula ang pagbabago. Dumating ang matinding banta, ang Assyria, ang pinakamalakas at pinakakinatattakutang kaharian noon. Sinabihan siya na wala na siyang laban. Pero sa halip na magyabang o matakot, dinala niya ang problema sa Diyos sa panalangin. At doon, kumilos ang Diyos. Ipinagtanggol niya ang Juda nang hindi man lang gumamit ng espada si Haring Hezekiah. Akala mo tapos na ang laban, pero dumating pa ang mas mabigat. Nagkasakit siya at sinabihang mamamatay na. Muli, lumuhod siya at umiyak sa Diyos ng buong puso at sinagot siya ng Diyos at dinagdagan pa ang kanyang buhay ng 15 taon. Mga kapatid, ang kwento ni Haring Hezekiah ay hindi isang kwento na isang perpektong tao, kundi kwento na isang taong marunong lumuhod sa Diyos. Kapag may banta, manalangin. Kapag may sakit at kahinaan, tumawag sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi bingi at marunong siyang magligtas. Kaya kapatid, baka may Assyria ka rin kinakaharap ngayon. Problema, takot, sakit o panghihina. Tandaan mo ito, hindi totoo na wala ka ng laban. Kapag ang Diyos ang sandigan mo, kaya niyang gawin sa iyo ang ginawa niya kay Haring Hezekiah. Ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod, manalangin at magtiwala.